Sanchez. Para sa unang balita, Jessica Soho reporting. Napabilib din ni Jessica Sanchez ang ilang kilalang mga awit at mga voice coach sa ating bansa. Pero aminado rin sila na magaling din ang kalaban ni Jessica na si Philip Phillips. Darito ang report ni Claire Delfin. Bilang producer at composer, matalas ang pandinig ni Venny sa turno. Maya't maya ang pagkukomento niya sa mga linya at birit na binitawan ng Filipina-Mexican bet na si Jessica Sanchez sa performances niya sa American Idol Finale Season 11. Pinakaalas daw ni Jessica ang kanyang boses na mahihintulad sa pop icons na sina Mariah Carey, Whitney Houston at Celine Dion. Boses at boses, sabi ko nga, the making of another star sa nakikita ko. Sa boses din napahanga ni Jessica ang voice coach na si Annie Quintos ng The Company na hindi na nakapaghintay sa airing sa TV at piniling panoorin ang video clips ng competition sa YouTube. Powerful at convincing, ito raw ang kalidad ng singing voice ni Jessica. Pero pansin din ni Quintos ang ilang flat notes ni Jessica at ang kakulangan daw ng facial expression ng 16 na taong gulang na AI finalist. Kulang pa talaga ng depth of the interpretation of the song. Because she's very young, yes. Already I salute her and that she is still able to come up with such an impact. Pero taliwas dito ang opinyon ng Pinoy music icon na si Jim Paredes. She can really get a song, make it her own, and talagang, wow, madadala ka talaga. Oo. Gayunman, hindi rin pinalampas ng tatlong eksperto ang paghanga nila sa katunggali ni Jessica na si Philip Phillips. Ibang flavor siya eh. Siya, kung sa akin the making of another sting. Ganun kasosyal yung boses naman niya. Meron siyang quality na yung mga girls medyo makikiliti. As a producer, both I think are very sellable. I think that's why it's hard, no? Kumbaga, they're both very good in their respective genres, in what they do. Manalo man o matalo si Jessica, di na raw maikakailang napatunayan nito ang galing sa larangan ng musika at malayo pa raw ang maari nitong marating. Sa pagkakataong ding ito, napukaw ni Jessica ang mga Pilipino upang magkaisa't maging proud sa world-class Filipino talent. Para sa unang balita, Claire Delfin reporting. Nakatutok po ang buong pwersa ng GMA News sa inaabangang season finale ng American Idol kung saan isa sa top 2 finalists ang Pinay na si Jessica Sanchez. Nakaantabay po si Pia Arcangel mula sa Los Angeles, California kung saan gaganapin ang season finale 2 oras mula ngayon. At nasa Valenzuela po si Bob Gonzalez para sa public viewing ng American Idol season finale. Unahin po natin alamin ang sitwasyon sa Los Angeles, California mula sa ating kasamang si Pia Arcangel. Magandang hapon sa inyo dyan, Pia. Hi, Iga. Nandito nga tayo live. Yes, magandang hapon, magandang umaga sa inyo dyan, no, sa Pilipinas. At nandito tayo live sa red carpet kung saan ako kanina pa nag-aabang yung mga fans para sa pagdating ng mga celebrities na inaasahang lalakad dito sa red carpet na nakikita nyo dito sa aking likuran. Makita nyo, no, yung red carpet na yan, dyan bababa yung mga celebrity guests, inaasahan natin, pati yung judges, no, dyan din sila bababa. Tapos lalakad sila papunta sa loob ng Nokia Theater. At habang tinatahak nila itong red carpet, ayan, nakaantabay na yung lahat ng mga miyembro ng media na magi-interview sa kanila. So pati yung pwesto natin, no, yung GMA7 nandun sa loob. Mamaya magkakaroon tayo ng pagkakataon na makausap ang mga celebrities na nandyan. Pero bago niyan, Igan, no, yung mga fans dito talagang maagang nag-abang. Yung oras natin dito, alas 3:15 ng hapon. Pero kanina alauna pa lang, naku, napakahaba na ng pila at may bitbit silang mga posters, tapos yung iba may dalang mga horns, no? At ginagamit nila ito para i-cheer ang kanilang paboritong contestant. Syempre meron para kay Philip, meron din para kay Jessica, at sari-sari yung iba galing sa mga nearby cities lang, pero yung iba nako galing pa sa ibang mga lugar. At eto, syempre, hindi mawawala yung mga souvenir items. Eto, may nakita na tayo ibang souvenir items. Syempre, yung ballpen, hindi ito mawawala.
tayong American Idol ballpen. Meron tayong American Idol keychain na ito mabenta rin ito, no? At ito, very unique, American Idol leather cuff, 'di ba? So, kung gusto mong gayahin yung style ng mga paborito nyong American Idols tulad nila Colton at si Philip Phillips, ito bagay na bagay sa inyo. So, itong mga souvenirs mula $5 hanggang $10, yung iba may $30, depende na lang sa kung ano ang gusto ninyo. So, ayan, Igan, ako talagang damang-dama na natin dito yung Idol Fever at mamaya bibigyan natin kayo ng update kung sino-sino na ang mga celebrities na naririto na sa ating red carpet arrivals. Igan? Marami pang Pinoy na nandyan at manonood ng season finale, Pia. Nako, marami, Igan, at marami din mga Pinoy dito sa tabi na nag-aabang. Ayan, kung makita natin, kaway po kayo. Si Igan, nasa studio. Ayan, Igan, Hi. nakikita mo ba sila? Oo. Ayan, kamusta? Naku, kanina pa sila dyan, ano? Oo, mga unang Hirit fans daw sila, Igan. Good afternoon po dyan. Okay, paano pinapakita yung... hindi naman lahat sila... Ayan, syempre, yung iba Pia, dito, kababayan ni Jessica Sanchez. Pia, hindi naman sigurado sila makakapasok sa loob. Yes, Igan. Hindi naman sila sigurado makakapasok at makakanood sa loob, ano? Actually, Igan, yung mga nag-aabang dito, sila yung walang ticket. So, hindi sila makakapasok sa loob. Pero, yung iba, ayaw nila umalis kasi ang gusto lang nila masilayan yung mga artista na bababa dito sa red carpet. Kasi maganda yung view nila dito kung tutuusin. Tapos yung iba naman, sabi nila, minsan daw kasi at the last minute, yung mga producers ng show o yung staff, kung hindi daw mapuno yung theater, namimigay ng ticket. So, yun ang inaabangan nila. Pero, malabo nang mangyari yun dahil ilang linggo ng bukas sa publiko or yung tinatawag na online lottery, yung pamimigay ng tickets para sa grand finale. Alright, Pia, sino-sino bang mga Hollywood celebrities ang asahan nating dadating dyan sa American Idol season finale? Usually kasi